Steve Jobs, ang pangalan na hindi na kailanman mawawala sa kasaysayan ng teknolohiya. Isang visionary, innovator, at game changer. Si Jobs ay nagbigay buhay sa mga ideyang nagbago sa paraan ng ating pamumuhay. Mula sa pagkakatatag ng Apple Incorporated hanggang sa mga revolusyonaryong produkto tulad ng iPhone, iPad at Mac, pinalawak ni Jobs ang hangganan ng kung ano ang posible sa mundo ng teknolohiya. Ngayon, ating kilalanin hindi lamang bilang isang technological genius, kundi bilang isang individual na ang buhay ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa kakayahang mag-iwan ng pamana na magpapabago sa mundo. Ito yung sinabi ni Steve Jobs: I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on the sickbed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. Ang pangusap na however, aside from work, I have little joy ay nagpapahayag na ang taong nagsabi nito ay nakakahanap ng konting kasiyahan o kaligayahan maliban sa kanyang trabaho. Ang however ay ginagamit dito upang ipakilala ang isang contrast o pagbabago sa inaasahang sitwasyon. Sa madaling salita, maaaring ang taong ito ay masaya o kontento sa kanyang trabaho, ngunit kapag wala siya sa trabaho, kakaunti lang ang kanyang nararamdamang kaligayahan o kasiyahan. Halimbawa, maaaring siya ay masaya at abala kapag nagtatrabaho, ngunit kapag tapos na ang trabaho at oras na para sa personal na buhay o libangan, pakiramdam niya ay kulang o wala siyang kasiyahan. In the end, my wealth is only a fact of life that I am accustomed to. Ibig sabihin, ang yaman ng nagsasalita ay naging karaniwan na lamang sa kanya. Bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, ngunit hindi na ito nagbibigay ng tunay na kahulugan o kasiyahan. Sabi pa niya, at this moment, lying on my bed and recalling my life. Sabi niya, sa kasalukuyan, habang siya daw ay nakahiga sa kanyang kama at inaalala ang kanyang buhay, ayon sa kanya, ay nasa punto ng pagmumuni-muni. Maaaring nasa dulo na ng kanyang buhay o nasa estado ng malalim na pag-iisip. Sabi pa niya, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of my death. Dito, kinikilala ng nagsasalita na ang mga material na bagay at ang mga tagumpay na kanyang tinatamasa ay hindi na mahalaga pagdating sa punto ng kamatayan. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman o pagkilala, kundi sa mas malalim na aspeto ng kanyang pagkatao at relasyon sa iba. Sa kabuuan, ang pangungusap ni Steve Jobs ay isang pagbubulay-bulay tungkol sa limitasyon ng material na yaman at ang tunay na kahalagahan ng buhay sa harap ng kamatayan. Ipinapakita nito na ang mga bagay na madalas nating ipinagmamalaki tulad ng yaman at tagumpay ay naging walang kabuluhan kapag nasa bingit na tayo ng kamatayan. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng isang tao na nakarating sa pinakamataas na antas ng tagumpay sa negosyo at kayamanan, ngunit nakakaramdam pa rin ng kawalan ng tunay na ligaya at kahulugan sa buhay. Ang ganitong damdamin ay maaaring iugnay sa ilang mga talata sa Biblia na nagbibigay diin sa limitasyon ng material na kayamanan at ang kahalagahan ng espiritual na pamumuhay. Isa sa pinakaangkop na talata ay matatagpuan sa aklat ng Ecclesiastes na isinulat ni Hari Solomon, isang napakayamang tao na nagkaroon din ng parehong karanasan. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kahulugan ng buhay at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na kayamanan o tagumpay sa negosyo, kundi
kundi sa espiritual na kasiyahan at ugnayan sa Diyos. Ang kayamanan at tagumpay ay maaaring magdala ng pansamantalang kasiyahan, ngunit hindi nito mapupunan ang tunay na kaligayahan na nagmumula sa pagkakaroon ng makahulugang relasyon sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Naway natutunan natin ang kahalagahan ng pagtatakda ng tamang prioridad sa ating buhay. Ang material na kayamanan ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan, ngunit ang tunay na yaman ay matatagpuan lamang sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo na ang pag-ibig sa Diyos ang dapat manguna sa lahat ng ating gawain at desisyon. Hindi masama ang maghangad ng kasaganaan, ngunit dapat nating tandaan na ang ating kayamanan ay galing sa Diyos at dapat gamitin sa mabuting paraan. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan hindi sa dami ng ating ari-arian, kundi sa lalim ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig at panonood. Naway patuloy tayong maglakbay ng may pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento at inspirasyon. Follow at i-like ang aking page para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at pananampalataya. Hanggang sa muli, nawa ipatuloy kayong gabayan ng pag-ibig at pagpapala ng Diyos.